that we are just meant to be. If only you belong. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? So, ayun no, magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Ako nga pala si Friends Angela M. Costales, aka Puchukoy. At sa araw na ito, guys, no, ating pag-uusapan ang isang laro kung saan matututo tayong mag-build ng isang system unit. So, quick knowledge lang, no? Ang system unit is yung tinatawag nating CPU. So, ang system unit, it is comprised by different components, no? Na ipapakita ko sa inyo dito sa laro na ito. Tara, simulan na natin. So, eto, andito tayo ngayon sa laro. Pangalan ng laro na to is PC Creator Pro, no? So, dito, click natin to, create a new PC. Tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble ng isang system unit. So, first of all, ang pinaka kailangan natin sa isang system unit, of course, it's the chassis. So, meron akong dalawang chassis dito. Eto. Guys, no, kung mapapansin nyo, sabi niya dito, Cooler Monster. Most of the products here in this game are based on real-life products as well. So, kung parang yung brand na nakita nyo is parang familiar, actually, it is hango siya sa totoong buhay. So, ito po, Cooler Monster. Probably Cooler Master to. So, yan. Lagay natin siya ngayon. So, ayan. Ito ngayon ang ating system chassis, no? Or ang chassis. It is a full tower chassis na ating pagtatrabahuhan. So, okay, mag-start na tayo. Before we start on working on the inside of our chassis, we have to remove our side panel. So, ang side panel natin, it is being held by 4 screws. Yan, tanggalin muna natin. Yan, so, ayun, okay na. So, guys, eto, no? Kung familiar kayo guys sa loob ng isang system unit or ng isang chassis, so alam nyo naman siguro kung ano yung mga placement ng ibang parts dito. So hindi siya actually ganyan, no? Okay, so let's start our build, no? Sabi niya dito, unahin natin ang motherboard. So yan, meron ako ditong ASUS ROG B450E. So, ayun, sabi ko nga, yung ibang brand dito, hango siya sa totoong buhay. So, feeling ko, alam nyo naman to, ASUS to sa totoong buhay, ASUS ROG. So, ang ASUS ROG na to, ito ang specs niya, no? Ang kanyang socket type is AM4. Ang form factor niya is ATX, so it's the largest of them kinds of motherboards. Ang RAM type niya na hanggang DDR4. Maximum RAM size niya is 64GB. So, hanggang 64GB na RAM ang kaya niyang i-hold. So, ang count ng kanyang PCIe is 3. So, pwede ka maglagay actually ng 3 either video card or graphics card. Ang motherboard power niya is 24 pin. So, kung maglalagay tayo ng PSU or ng power supply, kailangan is meron tayong 24 or 20 plus 4 pin. Ang CPU power naman niya or ang kanyang processor pin, kailangan niya ng 8 pin, no? Ang chipset niya is AMD B450. And yung count ng RAM niya is up to 4. So, yung maximum availability ng kanyang RAM is hanggang 4. So, dahil 4 ang pwedeng RAM, meron din tayong 4 na SATA ports. Ang SATA ports, no, ang magde-decide kung hanggang ilang storage device ang mailalagay mo dito sa motherboard natin. So, meron tayong 4 na SATA, pwede natin siyang lagyan ng 4 na storage device. So, meron siyang M.2 na 2. So, pwede tayong maglagay ng dalawang M.2. Maximum RAM frequency. So, ang maximum RAM frequency, guys, no, you have to pay attention to this. So, kung bumili ka ng RAM at nag-exceed ka or lumagpas ka dito sa maximum RAM frequency, para ka lang nagsayang ng pera kasi mas mataas na RAM frequency, mas mahal.
So, kung bumili ka ng mas mahal, na mas mataas na may RAM frequency, i-degrade niya rin yan dito sa kung hanggang saang frequency lang ang kaya ng motherboard mo. So, it is better for you to buy either exact or lower. So, HW property sockets, dalawa. And its purpose is for gaming. So, alam niyo naman siguro na ang Asus ROG is for gaming talaga siya, no? So, tara. Ito na ngayon ang ating ilagay sa ating yung. So, guys, no, kapag maglalagay kayo ng motherboard sa inyong chassis sa totoong buhay, may mga screws na nagho-hold dyan. So, hindi na siya pinapakita sa game ito. Although, ito, correct yan, ang placing ng ating motherboard sa chassis. So, makikita ninyo, sabi niya kanina, no, ATX type siya na motherboard. So, ATX, sabi ko nga yung pinakamalaki. So, yan, almost occupied niya yung buong system na, chassis natin. So, ganyan kalalaki sila ATX. Punta naman tayo sa ating processor or CPU. Meron tayo ditong Intel i7 na sinasabi niya. So, tingnan natin yung specs kung pwede siya dito. Ayun. Guys, eto sabi ko sa inyo. So, ang sakit ng ating motherboard, pakita ko lang saglit. Ang sakit ng ating motherboard is AM4. Ayan. So, kailangan ang CPU natin is compatible siya sa sakit ng motherboard natin. So, ang socket nito is for LGA 2066 lang. So, hindi siya pwede. Bibili tayo ngayon ng panibagong CPU. So, punta tayo sa shop saglit. Mag-shopping tayo saglit. So, ayan, RMD kanya. Sure naman ako na alam niyo to. That is supposed to be AMD. Hanap tayo ng compatible sa ating motherboard, no? Try natin. Ito siguro. Ang hanap natin na, guys, tandaan nyo, ang hanap natin na socket is AM4. So, ayan, RMD Ryzen 3800X. So, it is supposed to be AMD Ryzen. It is Ryzen 3 siya. Ayan, makikita nyo sa first digit ng kanyang numerals. So, ang kanyang specifications, it has 8 cores, 16 threads. It has a socket of AM4 which is pretty much compatible sa ating motherboard. Ang kanyang maximum frequency is 3000 MHz. Ang turbo boost naman niya is 4500 MHz. Ang iGPU niya, wala siyang iGPU. Lithography, 7nm. 8 hanggang 2048 kilobytes. TDP, 105 watts. Max temperature is 75 degrees Celsius. And its purpose is also for gaming. So, bilhin natin siya. Yan. So, ayun, meron na tayong CPU. Guys, eto. So, kakabit natin si processor. But before that, make sure guys na kung maglakabit kayo ng bago or sabihin na natin sigurong brand new processor, make sure to always have your thermal paste. It is important that every time you buy your new processor or at least input a new processor to your motherboard, you always have to put a thermal paste, no? Si thermal paste, siya yung nagdi-dissipate sa heat na nabubuo kay processor kapag syempre nagpa-process siya ng mga information at ng mga data. So, importante si thermal paste, no? Bilhin natin to ngayon. Yan. So, lagay natin ngayon si AMD Ryzen. Let's just call it by its name. So, ayun. So, meron na pala tayo dito mga thermal paste. Guys, so ang paglalagay ng thermal paste, ganito. Sa ating processor, meron tayong solid part dyan. So, kung maglalagay tayo ng thermal paste, make sure na ang malalagyan nyo lang is yung solid areas. So, try natin ngayon. Let's just be careful. Kayo din guys, so pag maglalagay kayo ng thermal paste sa inyong processor, kailangan ninyong mag-ingat kasi napaka-sensitive ng ating mga processor. Kaya, importante na mag-ingat kayo. So, ayan, halagyan na natin siya. Ngayon, let's head to our RAM. So, meron tayong 4 RAM slots dito. Meron siyang 8 total RAM slots, but we're only gonna be able to use the 4
slots. So, meron ako dito na mga RAM. So, ayun. So, ang maximum RAM capacity ng ating motherboard kanina is 64 GB. So, lalagyan natin siya ng 4 na tig 16 GB. So, etong Samsung or Samsung sa totoong buhay, ang kanyang specifications are these. So, it is a DDR4, it's compatible. Guys, no, ito. Kunwari DDR4 yung motherboard ninyo, pwede kayong maglagay ng DDR4 hanggang DDR2. It's not recommended na mag DDR2 pa kayo, pero DDR3 pwede naman. Huwag kayong lalagpas sa specification type niya kasi hindi na siya magiging compatible kay motherboard. So, DDR4 compatible siya. It is 16 GB and it has 2666 MHz. Medyo below sa maximum size pero pwede na. It has a voltage of 1.2 volts. So, pwede natin siyang ilagay. So, we have 4 RAM slots kaya 4 RAM din ang ilalagay natin. So, tig 16 GB yan, no? 16 times 4 is 64. So, pwede nating lagay yung buong 4 ay yun. So, ayan. Nailagay na natin siya. Now, let's head on to our video card. Guys, no? Quick knowledge lang. Kay NVIDIA tayo muna mag-focus ngayon. So, sa ating video card or display peripheral, as they say, meron tayong tinatawag na video card at graphics card. So, si video card, it is mostly used by users na bumibili ng mga video card para sa video rendering. Sa mga nag-e-edit, mas maganda at mas mabilis ang purpose nito sa pagdating ng rendering ng videos. Kunwari, editor kayo ng mga videos, mas maganda na mag-focus kayo sa video card, no? So, si graphics card, from the word graphics, alam nyo na agad, no, na it talks about graphics. So, mostly, ano ba talaga ang ginagamitan ng graphics kundi ang mga laro, di ba? So, pag gaming naman ang type ninyo, no, mag-focus kayo sa mga graphics card. So, paano ninyo malalaman kung ang video card ninyo or ang graphics card ninyo is video or graphics card? Kay NVIDIA, meron tayong tinatawag na GTX at GT. So, si GT, makikita nyo ang difference nila, di ba? Ayan. So, si GT, it is for it is a video card. At si GTX naman is for graphics. So, it is a graphics card. At dahil meron tayong 3 slots para sa PCIe natin, try natin ilagay yung pareho. Tingnan natin kung pwede. Yun, pwede siya. You made a mistake when building a computer. You can continue to build, but there may be errors with a different computer. Check the help of the tooltip below. Different video card models. So, hindi siya pwede, no? Hindi pwedeng magkaiba ang ilalagay ninyong graphics card. So, kunwari may 3 kayong PCIe slots. Kailangan kung ano yung unang graphics card na ilalagay ninyo is ganun din ang ilalagay dun sa extra PCIe slots. Hindi siya pwede na nakalagay sila pero magkaiba ang kanilang brand or specs. So, ayan, meron na tayong graphics card. Let's head on to our HDD or hard disk drive. So, sabi ko nga kanina, meron tayong 4 na SATA slots. So, si SATA slots, siya ang nagko-connect kay HDD sa ating motherboard. So, dahil meron tayong 4, maglagay tayo ngayon ng tigda 2 sa HDD at 2 sa SSD. Si HDD at SSD, parehas silang storage device. Kaso, ang pinagkaiba naman nila, si HDD mas malaki siya kaysa kay SSD, pero mas mabilis mag-process ng information si SSD kaysa kay HDD. So, ayan, para fair naman, tig 2. Lagay natin yung 2 HDD at ang 2 SSD. So, ayan, occupied na yung ating 4 SATA slots. Ngayon, punta naman tayo kay power supply. So, kay power supply, make sure guys, no, na make sure na supported ni PSU or ni power supply lahat ng
kailangan ni motherboard. So, ito ang specifications ng ating PSU. So, sa manufacturer, ayan yung pangalan. Hindi ko actually alam kung anong pangalan nito sa totoo, sa real life, no? So, it has 1,000 watts. So, ito guys, no? Quick knowledge lang. Sa ating PSU, meron tayong tinatawag na generic at true rated. So, si generic PSU, malalaman mong generic yan kapag sinabi niya sa pangalan niyang, kunwari, sabi niya, meron tong 650 watts. Pero, makikita mo dun sa specifications niya, meron nakalagay na peak power at rated power. Mostly, sa mga generic, ang kanilang rated power is 200 watts. So, ang idle power nila is 200 watts. At kapag kailangan nila ng mag-send ng extra power, ang maximum rate nun is yung nakalagay dun sa pangalan, which is 650 watts. Hindi continuous ang power distribution ng 650 watts sa buong motherboard natin kapag generic ang ating PSU. Pero kapag true rated na PSU yan, no, yung 650 watts na yan, kung buo at all the time yang nakasend sa buong motherboard natin. So guys, kung pipili kayo ng PSU, I recommend guys na mag-stick kayo sa true rated. Mag-invest kayo sa true rated na mga PSU. And also guys, so sa mga connectors natin, no, always look kung compatible ba ang connectors ng PSU natin sa motherboard natin. So ayan, sa ating CPU power at MB power, CPU processor power, kanina nakalagay 8 pin, so 4 plus 4. Ito, so pwede siya, compatible siya sa ating processor. Sa MB power or motherboard power, meron siyang 24 pin. Mostly guys, makikita niyo yan 20 plus 4 kanya. Parehas lang yon, pero kailangan compatible siya dun sa maximum capacity or kung hanggang ilang pin yung ating motherboard. Count of SATA 6, so pwedeng 6. Count PCIe 6 plus 2 pins, so pwede siya. Ngayon lagay na natin si PSU. Yun. So guys, no, quick knowledge lang ulit. Mostly sa mga lumang chassis, no, si power supply nasa top left siya. So kung ganon, ang uunahin natin ilagay is si motherboard, no. Kapag kunwari, if ever man na meron kayong na-encounter na ganito, kapag si PSU meron siyang slot dito sa top left, uunahin yung ilagay si motherboard. Ganon din naman sa bottom left. So kadalasan kasi sa mga bagong rigs or sa mga bagong chassis, meron na yung mga parang extra slot dito. So, nasa taas si motherboard and then may free slot para kay PSU sa baba. Kung ganon, it is recommended na unahin nyo nang ikabit si PSU. So, ayan. Okay na tayo kay PSU. Now, let's go to our fan or our cooling, no? Dito, ang main focus ng kanyang cooling is only yung processor. Pero mostly guys, sa ating mga ibang, sa real life, no, sa ibang chassis natin, nilalagyan pa yan ng mga chassis cooling fan. It depends on the user kung ilang chassis cooling fan ang ilalagay niya. Pero dito sa ating laro, nakafocus siya sa ating CPU cooler. So meron akong tatlong uri ng CPU cooler dito. Itong deep cool na I presume na it is deep cool. It is a water cooler. So ayan yung bilog na yan ang nako-connect kay processor natin. It is being cooled by our fans over here. Ngayon, yung fan na yan, no, tina-transfer niya yung hangin dito sa mga maliliit na pipes. Ito pakita ko sa inyo. Yan. So ganyan siya. So kapag naka-water cooling kayo, papasok dito yung hangin and then sa mga pipes na yan, i-distribute niya yung hangin na yan dito kay water cooler dito. So guys, for example, 'di ba, naliligo kayo tapos nahanginan kayo. 'Di ba ang lamig sa pakiramdam. So that's just how it is sa water cooling. So may hangin dito, nako-compression dito sa pipe and then
pinapalamig na yung cooling, yung water dito na nagpapalamig dun sa ating CPU cooler. Ngayon, dito naman tayo kay pangalawa, Cooler Master Air 8. So, mostly kapag nakita nyo to, guys, ayan, may connector siya dito. Dito manggagaling ang hangin yan, no? Tapos, i-cool niya yan sa loob, tapos nakakonect yan sa ating CPU. Ngayon, sa ating mga basic fans naman na makikita, wait lang. Tulad yan, hindi compatible tong pangatlo. So, itong dalawa lang ang compatible kay AM4 sa akin. So, quick knowledge din guys, no? For example, kailangan ninyong bumili ng fan. Lagi nyong i-check kung yung cooler nyo or yung bibili nyong CPU fan is also compatible to your CPU. Kasi kadalasan, yung ibang CPU cooler, hindi sila compatible sa socket ng iyong motherboard. So, make sure guys na kung bibili kayo ng fan, no, compatible yan. Okay, so ayan, na-assemble na natin tong ating system unit. Quick recap lang tayo sa ating specifications kung anong laman ng ating system unit. So, sa motherboard natin, meron tayong ROG, which is probably Asus ROG B450E. Sa ating CPU or processor, meron tayong Ryzen 3800X. It is Ryzen 3, AMD Ryzen 3. So, sa RAM natin, meron tayong 4 na 3CB1 na tig 16GB. It is DDR4. So, 4 to. So, meron tayong 64GB. Sa ating video card, naglagay tayo ng GTX 1090 Ti. Sa ating HDD, meron tayong dalawang tig ilan to? Tig 2 terabytes na HDD. And then sa SSD natin, meron din tayong dalawang tig 2 terabytes na SSD. So, sa power supply natin, ayan, meron tayong ZM1000. And then sa cooler natin, meron tayong water cooler na Castle 240. So, ayun guys, no? Napakita ko na sa inyo kung paano mag-assemble ng isang CPU. After ninyong magkabit, guys, no? Syempre, hindi pa tapos tayo dyan. Kakabit natin ulit yung side panel. Alright. So, ayan. Tapos na tayo sa ating system unit. So, guys, no? Hanggang dito na lang. Dito na nagtatapos ang ating system unit assembly. So, maraming salamat sa panonood ng ating video. So, kung nag-enjoy or nagustuhan ninyo ang aking content, you can like, share my video, and then subscribe to my channel. Maraming salamat po. Paalam!